Kamusta po kayong lahat? Welcome back to another vlog. Happy Tuesday. Today is March 3. It's already 11:34 and tayo po ay magluluto ng gawa-gawang hotpot. Uuwi kasi si Nicole, mga kalalabs, for lunch. So sabi ko, before ako lumabas, gagawin ko yung pagkain niya para pag uwi niya dito may pagkain siya. Very simple lang naman tong hotpot natin na gagawin. Nasaan yung aking nabiling sauce para sa hotpot? Where did it go? Okay. Nabili ko to sa Japanese grocery store sa Fujiya. Ito siya. Saglit lang tong na to. Pagkain na to. And lalagyan ko na rin siya ng kimchi dumplings. Nabili to ni Papa Dib long time ago. And ngayon ko lang siya lulutuin. Expiration niya naman is 2026 ng kailan ba? July 27. So okay pa naman to. So kailangan ko nang lutuin yung mga pagkain na meron kami dito sa bahay kasi ilang days na lang aalis na kami sa aming bakasyon. Kaya kailangan matapos nating maluto yung mga alam natin na masisira para hindi masayang. Okay, yung mga ingredients natin dito mga kalalabs is, meron akong na-slice na carrots at saka mushroom. And then, lalagyan din natin siya ng cabbage. Napa cabbage. Ito yung nabili ko nung nakaraan din, na kailangan ko na lang din lutuin ngayon. Kung natatandaan niyo yung vlog ko na gumawa ako ng siomai, na nirap ko siya sa napa cabbage. Yun yung time. So, matagal na, 'di ba? Ilang weeks na rin. Buti nga, hindi pa sira eh. Ayan. Okay, lagay ko lang kayo dito malapit sa ating lutuan para makita nyo kung paano natin siya i-assemble. Saglit lang to. Ganyan. There you go. Maraming gulay to. That's good. Lunch ko na rin to maya-maya pag umuwi ako. Kasi, mag-ship lang ako ng mga kalalabs ng ating nabenta sa aking Facebook page. Punta tayo ng LBC. Air cargo siya. Isasabay ko siya doon sa ipapadala ko kila Edenel. Kasi kung yung isang items ang ipapa-ship ko, baka kasi mawala. Kaya nag-aalala ako. Kaya sabi ko, i-add ko na lang, parang ilagay ko na lang din siya sa box. Kung ano yung ipapadala ko kila Edenel. Actually, biglaan siya. Kaya, bibili lang muna ako ng kung ano yung pwedeng ilagay sa box. Mini box ng LBC Air Cargo. Ayun yung itsura niya, mga kalalabs. And then, we will add the beef. Kasi saglit lang naman to. Ito pa yung nabili ko sa Costco. Pwede din kayo mag-add ng fish balls dito mga kalabs kung meron kayo. Pero wala ako nun. So, kung ano yung meron dito sa bahay yung ilalagay natin. Then, let's add some kimchi dumplings. Okay. I think mag-add lang ako ng 1, 2, 3, 4. Kasi hindi ko alam kung gusto ni Nicole to eh. So, 4 lang. Okay. That's it. And then we will add water. Two, 3, 4. 4 cups. Okay. And then add tayo nitong sauce na to. Add tayo ng 3 tablespoon muna. Or maybe 4. There.
That's it. And then, turn on natin yung stove. And takpan natin siya. Kamusta pala kayo mga kalalabs? Okay lang ba kayo? Lalo na sa mga taga Middle East na merong pinagdadaanan ngayon, nung nakaraang araw pa. Grabe no. Nakakatakot yung mga nakikita natin sa news. So, sa mga kababayan natin sa Middle East, ingat po kayo and dasal po lagi na gabayan kayo ng Panginoon at safe kayo lagi. Sana matapos na siya. Kasi ang daming affected, hindi lang sa Middle East. Lahat ng mga sa buong mundo affected. Syempre yung mga stocks, mga ganyan. Pero ang mas affected is yung mga tao sa kung saan man merong, alam nyo na, kung ano yung mga nangyayari. Nakakalungkot lang. But we can't control anything kasi yung mga leader talaga yung nagde-decide kung ano yung gagawin nila sa country nila, 'di ba? Yeah, let's pray for everyone's safety. Hintayin ko na lang tong maluto, mga kalalabs, yung ating 11:40 na. Mabilisan ko na lang tong gagawin. Para makaalis din ako kaagad and then makabalik dito sa bahay. And by the way pala mga kalalabs, nung Monday kahapon, napa-estimate na namin yung ni Nicole, yung Invisalign niya. And then, ang binayaran namin is 7,000 Canadian dollars. And i-convert ko na lang siya, lagay ko siya dito sa screen, sa mga interested sa prices ng mga ganito sa Canada. And by the way pala, may nabasa akong comment mga kalalabs. May nagsabi na dapat meron kayong dental insurance kasi may business kayo. Meron po kaming dental insurance. That's why we keep the receipt. So yung sinishare ko sa inyo mga prices is I wanted to share para meron kayong idea. If ever na wala kayong insurance, maganon, mahal po talaga kaya kailangan meron kayong dental insurance. And may nagsabi din na dapat pag umuwi sa Pilipinas, diyan kami magpalinis, diyan kami magpaayos ng ngipin. We do po. Last time na uwi namin nung December, nagpalinis kami ni Nicole, nagpaayos ng ngipin. Ako cleaning lang kasi wala namang sira yung ngipin ko. Si Nicole meron siyang 3 cavities and then nagpalinis ng ngipin. So yung 3 cavities ni Nicole na pinaayos sa Pilipinas, yung isa merong parang kailangan ulitin kasi meron pa ring cavities sa loob. So, ayun. And then, may nagtatanong kung root canal ba yung ginawa kay Nicole. Hindi po siya root canal. Wisdom tooth po siya na kailangan bunutin. So, dalawa siya. Dito sa may pinakadulo ng kanyang pangabayan. Dito sa wisdom tooth. If ever na nagkaroon kayo niyan, sabi nila masakit po talaga yan. Lalo na pag tumutubo siya. Pero ako kasi hindi ko siya na-experience kasi wala naman akong wisdom tooth na experience. Meron siguro ako pero hindi ko lang alam. So, ayun, si Nicole kasi merong dalawa. So, ayun. And then, yung isang inayos sa kanya, as what I said, may inulit na pinasta sa Pilipinas na nagkaroon ng cavity, kaya inulit yun. So, yun. Malaki-laki din. Like, mahal siya talaga. Like, biruin mo yun. 7,000. Pero yung Invisalign na yun, set na siya. And, hindi pa namin siya nakuha. Hindi ko pa maipapakita ko ang itsura nun sa inyo. Kasi alam ko naman, alam nyo yan. Pero may iba kasi na nagsasabi na, pwede bang ipakita mo sa amin pag sinusuot ni Nicole ganyan? After 1 month pa namin siya makukuha, mga kalalab. So, we did it yesterday and that is March 2nd. And then, April 2nd, hopefully, makuha namin siya para magamit na ni Nicole yung Invisalign niya. So, ayun po. And by the way pala, mga kalalabs, ang dami kong chika. Naalala niyo yung vlog ko, yung last upload ko nung nakaraan, 2 days or 3 days ago, na nabanggit ko dyan na meron akong sasaguting question kasama si Papa Dave. Hindi ko na siya sasagutin kasi sinabi ko kay Papa Dave yung mga question na yon. Hindi namin siya sasagutin. Meron lang ako isang sasagutin, sabi ni Papa Dave, you can answer that, but the others don't answer it kasi it's very personal daw. So sabi ko, okay, ayaw ni Papa Dave na sagutin yung question, ayaw niya sa camera. But I know naman yung sagot. It's just that may mga question talaga na kaming mga content creator na sometimes we ignore it or sometimes we answered it. So, depende yan sa question. Kasi may mga question na hindi dapat tinatanong, may mga question na tinanong sa'yo, hindi mo sagutin, it's up to you. And
it's understandable kasi may mga viewers din talaga na interested or they want to know why ganyan, bakit ganito, bakit ganyan. So may mga ganong viewers, no? And I understand that hindi po ako galit sa mga question na yan. It's normal na tanungin nyo po sa akin yan or sa amin. But then, Papa Dave told me na, like, it's very personal, so just don't answer that. But, I will answer the other question. Ito yung isa na nabasa ko na I think tinatanong because last time may mga viral na mga videos na yung about dito, 'di ba? So, sabi ni question ni Mami Ambing's Vlog, shoutout po sa'yo. Ang question niya is, what if one day Nicole will confess na part siya ng LGBT? Anong take nyo ni Papa Dave? Ang take namin is, we will accept Nicole for who she is, kung ano man yung gusto niya na maging. Basta, ang pinagdadasal ko lang lumaki si Nicole ng mabuting tao, na walang inaapakang ibang tao. Yun, kung LGBT, part man siya ng LGBT, no problem sa amin ni Papa Dave. Malawak po yung namin, understanding namin dyan. And anak namin siya. So, anak ko siya. And tatanggapin ko kung ano man siya. And then, alam nyo ba na, like, mother side and father side, mayroon po kaming LGBT na family. So, I know that. And I love them so much. And I love LGBT, mga kalalabs. Alam niyo naman yan na may mga talaga matatalino pa yung mga yan, masisipag. Sila pa nga yung nagtataguyod sa pamilya nila, 'di ba? So, saludo ako sa mga LGBT. And again, the only thing we will do is to support Nicole for who she is. At andyan kami na magulang na para suportahan siya. So, yun yung sagot sa iyong katanungan, Mami Ambing's Vlog. Shoutout sa'yo. So, ayun. Okay, hindi pa siya kumukulo. Balikan ko kayo maya-maya pag pupunta na tayo kasi punta akong London Drugs. And then, HomeSense, I think, kasi bibilhan ko ng konting, yung gamit lang sa kusina ni Edenil, tapos konting pwedeng mabili sa London Drugs, and then padala ko kaagad sa Pinas. LBC. Yun yung ating And then, i-share ko na rin pala sa inyo mga kalabs. Kasi meron yung meron yung mga interested about sa boxes na air cargo. Again, yung air cargo, mga kalalabs, you're not allowed to ship mga liquid products. Mga ganyan. Pwede kayo mag-ship ng bags, damit, pagkain. Depende rin sa pagkain. Basta wag lang liquid. Yun yung sinabi sa akin doon sa pinagpapadalhan ko ng LBC. Kaya, hindi pa po muna ako magbebenta ng perfume. I think, abangan nyo na lang pag uuwi ako ng Pilipinas kasi that is the easiest way. Kasi pag sa LBC box kasi, pupunuin ko yung sea cargo, ang tagal-tagal. So, much better pag umuwi kami sa Pilipinas, mag-a-announce ako kung gusto nyo magpasabay ng mga pabango ulit. Then, I'll let you know, no, mga kalos. Pero, hindi pa kami uuwi ng Pilipinas kasi kakauwi pa lang namin. Kaya, abangan! Okay, let's clean the kitchen and then hintayin natin maluto yung aking niluluto. Alam nyo mga kalalabs, masarap yung yung nilagay kong parang soy sauce. Manamis-namis siya. So ito na yung itsura niya. Yan, looking good. Gagawa na lang kayo ng sauce, like garlic sauce, mga chili garlic oil sauce, ganyan, para mas malasa pa siya. Pero, yung nilagay ko dyan na, parang soy sauce, masarap siya. Manamis-namis. Ayan, perfect. HomeSense muna tayo, mga kalalabs, bago London Drugs and then LBC. Pilhan ko kaya siya ng sandok. Sandok ba? Yung mga silicone din. Ito, maganda siya. Actually, maganda yung nabili namin ni Papa Dave. Ganito yung sa amin eh. I think ito na rin yata. Bilhan ko rin yata siya nito. Itong tongs kasi I think yung meron sila dun sa bahay. Parang sira. So bilhan ko na lang siya ng Okay lang, anong kulay kaya? So ito yung mga bibilhin natin. Pang-abre ng lata at saka ito. Okay na to, tapos sa London Drugs na tayo. Ang ganda naman ng mga to, oh.
Ang cute. Dito na ako sa LBC mga kalalabs. Hindi na ako nag-vlog sa London Drugs. Kasi saglit lang ako doon. Biglaan lang din naman kasi itong padala ko sa Pilipinas. Kaya, hindi, kung ano-ano na lang yung kung ano-ano na lang yung nilagay ko sa box. But, that's okay. Kasi yung nilagay ko din naman is yung gamit sa kusina, mga snack ganyan. Anong date today? Dadaan pala ako sa mga kalalabs. Sa simbahan kasi din ni mama ko today. Tirik ako ng kandila. Ano niya today death anniversary niya. So punta ako sa simbahan, magtirik lang ako ng candle. Bahay na ako mga kalalabs. Buksan ko nga saglit tong bintana kasi medyo parang today, yung parang maalinsangan yung pakiramdam or dahil galing ako sa labas at malayo yung nilakaran ko. Hindi ko na naaabutan si Nicole. Like it's already almost 2 PM and then marami siyang nakain, in fairness naman sa kanya. Kasi kumain siya nung niluto ko, yung bago ako umalis talaga nagluto ako. And dumaan ako sa juice bar, bumili ako nitong paborito kong juice pag sumasakit yung ulo ko. Kasi sumasakit na naman yung ulo ko mga kalalabs. Especially pag malapit na yung dalaw. Yung migraine ko talaga yung parang kumikirot ba. Yung dito na naman sa side na to. Naluloka ako sa kanya. Inaagapan ko siya kasi sometimes pag hindi siya naagapan, tumatagal siya talaga ng 3 days minimum. Kaya ayoko yung tumatagal ng 3 days kasi masisira yung 3 araw ko na, alam mo yon, imbis na makapag-isip ka ng tama, hindi kasi masakit nga yung ulo mo. Inumin ko lang to. Iniisip ko kakain ba ako o hindi. Kasi hindi pa naman ako gutom. And gusto ko magpahinga kasi may sinasabi sa akin si Papa Dave kanina. Sabi niya, kain tayo sa labas mamaya for dinner. Sabi ko, magluluto ako. Iniisip ko magluluto ako. Kasi sabi niya, meron tayo i-celebrate. Hindi ko na sabihin sa inyo kung ano yung i-celebrate namin. Hindi siya anniversary or anything like that. It's just that, parang anniversary na rin. Pero hindi siya anniversary. Hindi namin siya anniversary. May anniversary na iba. Kaloka tong si Papa Dave. Parang anniversary niya ng malaya na ako. Parang ganun. Kaloka yung tao na yun. Sabi ko, okay. Sabi ko, hindi ko lang alam kung saan kami kakain. But for now, i-text ko na lang siya kung matutuloy ba mamayang gabi nakakain sa labas. Or what. Para hindi na ako kumain. Maya na ako kakain. I-save natin yung ating gutom para sa dinner mamaya. Sakit talaga ng ulo ko. Dito mga kalalabs, ang sakit dito. Ay. And by the way pala mga kalalabs, yung pinadala nating box, yung pinakamaliit na LBC box, ang binayaran ko is $60 kasi per pound siya plus yung box kasi wala akong sariling box. So yung box na yun is $5. So depende sa size, depende sa bigat ng box yung yung ipapadala nyo sa Pilipinas. Hindi mura yung magpadala ng air cargo. Biglaan kasi to mga kalalabs kasi nga yung isang item sa binili sa akin is medyo may kamahalan. Pag yun lang yung i-ship ko doon sa may bumili, baka mawala. So sabi ko, nakiusap ako doon sa bumili na kung po pwede, i-ship ko na lang kay Idinel, i-add ko siya doon sa kung ano yung ipapadala ko. Kasi nga biglaan, kung ano-ano na lang yung nilagay ko sa box. Merong gamit sa kusina, may may snack, and then pinadalahan ko ulit si Papa ng ng cashew nuts niya. Kasi paborito niya yon. Ano pa ba yung nilagay ko doon? Mga bars, yung granola bars, mga ganyan. Basta hindi ko na pinag-isipan kung ano yung ipapadala ko. Naisip ko lang na ipadalahan si Idinel ng gamit sa kusina para mapalitan niya yung mga luma niyang gamit doon sa bahay na nangangalawang. Nung punta ako doon, may nangangalawang na mga gamit sa kusina. So, yung mga gamit kasi dito na nabibili sa HomeSense, maganda din naman talaga siya.
Kaya sabi ko, ay, bilang ko sa idinil nito. Kaya, madalian, hindi pinag-isipan. Pero alam ko talaga kung ano yung gusto kong ipadala sa kanya. So, ay, magustuhan din ni idinil yun. Ay, nako po. Kaya, i-text ko sa kanya yung tracking number. Para matrack niya. Nandito na si Papa Dave, mga kalalabs. And sabi niya tuloy daw yung aming date night na celebration na hindi ko maikwento sa inyo kasi one day, story time ko sa inyo kung bakit isi-celebrate namin yung araw na ito. Ang kalayaan ni Father. Kalayaan ni Papa Dave. Kalayaan talaga, no? Share ko sa inyo one day, but not today. Masaya lang siya kasi ito yung matagal niya na gustong gawin. Pero hindi niya magawa. But then, finally nagawa niya. So, isang taon today. Kaya sabi niya, it's deserved daw na i-celebrate. Kasi ang dami nagbago din simula nun. Pero siya pa rin yung nangyari na yun is multo pa rin namin hanggang ngayon. Kasi yung parang yung anino niya, naka-follow pa rin sa amin. So, hoping na mawala na ng forever as soon as possible. Pero matagal talaga siyang magiging multo namin. Ay, share ko sa inyo one day. Maglagay lang ako ng aking mascara and yung lip tint ko pala is yung kay Miss Anna kay Arcadia Beauty na napakaganda naman talaga ng lip tint na to. Matagal siya sa lips. Kahit kumain ka, meron siyang matatanggal na slight pero andyan pa rin siya. And may cooling effect talaga to. 04 pala yung shade ko dito, no, mga kalabs. If ever na nasa Pinas kayo and you wanna try Arcadia Beauty, meron sila dyan. Sayang nga hindi ako bumili ng marami. Marami siyang product. Meron siyang glutathione, meron siyang cushion foundation, powder, blushes, something like that. I think nagkikreate pa rin siya ng ibang product eh. Maganda talaga yung product ni Miss Anna Kai. Okay, lagay ako ng mascara. Ito yung gagamitin natin. Matagal ko na tong nabili. Hindi naman kasi talaga ako naglalagay parati. Pero this time, parang gusto kong mabuhay yung mata natin na Kaya lagyan natin siya ng konting mascara. Marami pa naman tong laman kasi hindi ko naman siya ginagamit talaga. Madalang. Okay, wait lang. Lagay lang ako ng mascara. Bahay na kami mga kalalabs. Actually kanina pa, nakaligo na nga ako. It's already almost 7 p.m. Na-enjoy namin ni Papa Dib yung dinner namin. Sobrang lang naman simple lang naman yung dinner namin. Pero sobrang nabusog kami. Kung ko bakit, parang na-bloated ako after nung dinner. In order namin is yung mussels and then fish. Tapos meron siyang grilled octopus and then beans. Parang nagkaroon nga ako ng acid after. Hindi ko alam kung bakit. Ang weird. Oh, dahil siguro sa wine. Kasi nag-order din ako ng wine. Hindi na ako nag-vlog ng masyado doon kasi nga malakas yung music. Hindi nyo rin lang din ako maririnig. So, ayun na yung ating pa-celebration anniversary. Gusto kong i-share sa inyo one day yung celebration na yan. Pero I will ask Papa Dib first kasi kailangan tanungin ko muna siya. Doon sa na yan. Kasi meron siyang basta, hindi ko siya masyadong maikwento sa inyo. Baka mamaya nanonood sa akin yung Basta i-share ko sa inyo one day.
It's a matinding story time yan. And then for sure, pag na-share ko to mga kalalabs, kung meron kayong business sa Canada. Kasi dito sa Canada, hindi ko alam ha, ang weird. Kasi matagal na kaming may business and then we just find out na kailangan mo pala magbayad nitong certain something na to sa government. Like hindi nila sasabihin sa and dahil nga online business kami, we didn't think about a lot of stuff. Kahit nga sa business permit ganyan, ilang taon na kami nagbi-business. Wala kaming business permit ganyan. Nalaman na lang namin siya na kailangan pala na may business permit ka kasi dati kasi wala naman kaming office, bahay-bahay lang. Pero dahil nga meron na kaming office, kailangan daw ng business permit. Kaya nag-apply kami ng business permit. Recently, I think 5 years na yung business permit namin. Pero itong nalaman namin na bago, talagang naguluntang kami talaga. What? We need to pay that? Something like that? We didn't even know. They didn't tell us. Parang ganon. Pero, I guess, pag may business ka, kailangan mong i-search lahat ng bagay-bagay. Especially dito sa Canada kasi magugulat ka na lang meron ka palang utang na hindi mo alam. Kaya i-share ko yan one day. Siguro sa susunod na vlog story time. But then, ask ko muna si Papa din. Kaya syempre, diba? Kailangan natin tanong-tanongin yan. Okay, mag-end na rin ako ng vlog mga kalalab. Sana po in-enjoy nyo yung ating pa-vlog today. If you enjoyed this video, please don't forget to like, subscribe. If you haven't yet, i-ring nyo yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog. Love you all. Stay safe and always be kind. Bye-bye.